everyone! Welcome back to the Project Awesome. So my day has just started. Kakaligo ko lang, naglagay ako ng konting makeup at ngayon, oras na para kumain. Pero ngayon, hindi lutong bahay ang kakainin ko kasi I discovered this new menu ng McDonald's. So, yung flavors of Japan. So, ngayon, hindi muna tayo annyeonghaseyo, kundi konnichiwa. Konnichiwa muna tayo because we're going to eat this Japanese cuisine-inspired na bagong menu ng McDonald's. And if you wanna see kung ano yung mga food na to at kung gusto nyong magutom, then please keep on watching! Alright, so first, unahin ko na yung burger. So, may dalawang bagong burgers yung McDonald's dun sa Flavors of Japan menu nila. Sorry, napitpit siya dun sa pagkaka-deliver kasi nakakaloka. Anyway, as you can see, yung wrapper ng burger, ibang-iba dun sa usual burger wrappers nila na usually white, diba? Or yellow. May yellow nga ba? O yun. Ito, kita nyo naman, mas makulay siya. Tapos, yung design niya, para siyang Japanese art talaga. Anyway, so ano ba tong burgers na to? First is the teriyaki samurai burger. Eat with honor. Well, with honor. My pleasure, McDonald's. And then, the next one is this waves of flavor. Kung isa, eat with honor. Ito naman, waves of flavor. Ebi burger. So, basically, it's a shrimp patty. So, yung patty nito, gawa sa shrimp. And then, what else yung kasama sa Flavors of Japan menu nila? Of course, may kasamang fries. Pero bago yan, pwede nyong orderin yung bagong flavor ng shake fries nila na nori! Oh my God! Who guys here love nori? I love nori. Minsan ito lang yung, hindi yung powder version na yung nori talaga. Minsan yun lang yung inuulam ko. So ayan, yung bagong flavor ng shake fries ng McDonald's. So this is the nori Japanese seaweed flavor and you're just going to mix it. You put it here sa shake paper bag. And unfortunately, hindi ko na-order yung isa pa or yung last product or last item sa Flavors of Japan menu ng McDonald's, which the Sakura, is it Sakura or Sakura? Whatever. Yung strawberry shake nila kasi hindi siya available na. Hay nako, nakakairita. Hindi siya available nung in-order ko. So, nag-order na lang ako ng orange juice. Kasi hindi ko siya na-order, hindi siya available. So, sayang, hindi ko masashare sa inyo kung anong lasa na. Pero yung Sakura drink na yun, it's basically a strawberry McFloat. So, ngayon, oras na para kumain. Gutom na ako. Let's do this. Okay, so unahin ko na yung fries kasi baka masyado na siyang kumunat. So, lalagay ko siya, may nag-notify. So, lalagay ko siya sa loob ng bag. Ito, of course, large yung pinili ko na tuloy. And then, I'm going to mix the nori Japanese seaweed flavor powder, whatever. Place it inside. And make sure na ilagay nyo lahat para hindi sayang ano. And now, yes, you just have to shake. So, tignan nyo yung loob. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo yung bits ng seaweeds? May color green. O, yun na yun. Yun na yun. Okay, tikman na natin. Oh my gosh, I'm so excited and I just can't hide it. Kumalsahan. Sapa. Kailangan marami kainin para matikman mo talaga. You can definitely taste yung pagka-savory nung seaweed flavor. Pero hindi ganun katapang yung seaweed flavor. Naintindihan nyo ba? Hindi siya ganun katapang. Pero alam nyo, since I love nori, since I love seaweed, I wish na sana mas malasa pa ng konti yung pagka-seaweed niya. Kasi honestly, kung titikman ko to nang hindi ko alam na nori flavor siya, hindi ko maiisip na nori flavor siya. Parang mag-iisip muna ako kung ano kaya to. Pero pag inamoy mo, amoy nori siya. So, dun mo lang siguro malaman sa amoy. Pero pag sa lasa, hindi mo masyadong malasang nori siya. Pero still, I like the taste. I just hope na mas matapang ng konti. Mas may kick pa ng konti sana yung pagka-nori flavor niya. Still, it's all good. So, yung price nitong shake fries na to ng nori, ganun lang din yung price niya sa regular rates ng fries nila. So, depende sa size, kung medium ba yan, kung large ba yan. So, kung ano yung talagang presyo ng mga shake fries nila, ganun din naman yung flavor, yung price nitong nori flavor na to. Kain pa tayo. No. Let's go to the burger! Okay, so tinali ko lang yung hair ko, no? Para mas makaporma na ako sa pagkain kasi gutom talaga ako, te.
Uunahin ko yung Ebi Burger kasi sobrang curious ako sa burger na to. Gumagalaw ba yung camera ko? It's happening. Okay, so medyo na-deform siya gawa ng pagkaka-deliver sa kanya. Pero, tignan na natin siya. Ebi Burger, ayan. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Look at that! Shrimp patty. Wow! Nakita nyo na deform siya talaga. Naiinis ako. Anyway, so this what it basically looks like. Kahit na-deformed siya. Na-deformed sa pagkaka-deliver. Ayan, kumalat yung sauce sa gilid. Ah, sayang yan. Kukunin ko yan later. Pag binuksan mo siya. Oh. I don't know kung saan gawa yung sauce niya. Pero, ayan, may lettuce. It's actually a very simple burger. Like, shrimp patty, lettuce, and then yung special sauce niya. So, it all goes down to the flavor, diba? So, let's try it out. Flavor is somehow similar dun sa mga sauce ng ibang burgers nila, particularly ng Cheeseburger Deluxe, if I'm not mistaken. Tama ba? Pero it somehow resembles a Thousand Island dressing. Parang ganun siya. So, let's take a bite. It's alright. Gutom na talaga ako eh. Wala akong nakuha ang patty. Wala akong nakuha ang patty eh. Bracelet na yan. Dito sa kabilang side. Ayan, kita nyo guys. Ayan, meron siyang sesame seeds yan. Kung nagtataka kayo kung anong nasa ibabaw ng bun, that's actually a combination of white and black sesame seeds. Okay? And let's take a bite again. Nalasahan ko talaga yung pagka-shrimp niya. Wow. Lasang shrimp siya talaga. Hindi yung shrimp na shrimp. It's actually more like a dim sum. Alam niyo yung hotdog? Alam niyo yun? Yung mga may stall. And then yung mga prawn balls. Parang ganun yung lasa niya. Yung mga prawn balls. Yung mga crab rolls. Kasi ewan ko if it's just me. Pero para sa akin yung mga crab rolls na ganun. Yung mga prawn balls. Parang iisa lang yung lasa ng mga yun. Pero parang ganun yung lasa niya. Na fried. Na deep fried. Isa pa ha. Tikman ko lang ulit yung walang gulay para mas matikman ko yung pagka-prawn niya. Wow! Hello, Ebi Burger ng McDonald's. Hello. Mas nalasahan ko yung pagka-prawn niya, yung wala yung sauce, tsaka yung gulay. Kasi dito ako kumagat sa walang masyadong nalagyan na sauce. It's simple, it's masarap, pero hindi siya yung, I'm so sorry McDonald's, hindi siya life-changing na burger. Pero maganda doon, malasahan mo yung pagka-Ebi Burger niya, yung pagka-shrimp niya, pero it's just okay for me. You know, these two burgers, bago ko kainin tong teriyaki burger, these two burgers cost 133 pesos each if a la carte. Pero kung meal siya, yung medium size na meal, it's 179 pesos. Pareho yon. Okay, so mamaya ko na uubusin yung isa kong Ebi Burger. Tikman naman natin tong isa. Kawawa naman siya, hindi natin pinapansin. Buti pa to, hindi na-deform. Oh, mas buo. Naamoy ko na siya agad. Amoy teriyaki nga talaga siya. And mas mabigat siya. Mas bulky siya maybe because yung patty niya ay beef patty. So, ayan siya guys. Oh, the buns are the same. Ayan siya. Oh, look at the sauce. It's oozing. Oozing. Oh, meron din siyang lettuce and meron siyang mayonnaise. Tapos, it's slathered with the teriyaki sauce. Size are the same compared dun sa Ebi Burger. Tsaka to, pareho sila ng size. Pero again, mas mabigat to. Let's taste it. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung teriyaki. If you like meat more than seafood, then I guess you, of course, you'd prefer this. And kung gusto nyo yung mas savory na lasa, mas ito yung pipiliin nyo. Yung teriyaki samurai burger. Masarap pa. In fairness naman sa lip tint ko, buhay pa siya. Okay. Flavor-wise, sa unang kagat, tinapay na siya. Alam nila kung ano yun. Sa unang kagat, sa parehong burger na to, mas malalasahan mo agad yung actual flavor nitong teriyaki samurai burger. Like, pagka, sorry kung kumakaw yung dogs ko. Like, pag kumagat ka, alam mo agad, wow, teriyaki burger, ganun, ba't kailangan husky yung boses ko? Nalasahan mo agad yung pagka-teriyaki niya. And I love na nilagyan nila ng mayonnaise.
kasi nagkaroon ng konting balance yung flavor, hindi lang siya parang medyo maalat lang. And also because I love mayonnaise, baka bias lang ako. Pero yeah, I really love it. Mas sumisigaw siya ng teriyaki burger. Dito kailangan mo muna siyang tikman like twice para malasahan mo yung pagka-shrimp niya. And kailangan tikman mo siya ng walang masyadong sauce ng gulay para malaman kung ano talaga yung actual na taste or lasa nung ebi patty. Medyo makunat na yung fries ko kasi kanina pa to. Pero, andun pa rin yung flavor niya. So, sayang no, kasi hindi ako nakapag-order nung Sakura na strawberry McFloat. Pero, again, yung fries, kung mahilig kayo sa nori, you'll enjoy the food. Pero, medyo nakukulangan ako personally sa pagka-flavor niya ng seaweed. So, when it comes to these two burgers naman, ito yung teriyaki samurai burger, ito yung ebi burger. Like what I've said, mas malasa yung teriyaki burger kaysa dito sa ebi burger. So, when it comes to the size naman, siguro para sa akin, parang sakto lang, knowing McDonald's, parang sakto lang na ganyan talaga yung size ng patty nila. Hindi ganun kakapal, hindi din naman siya manipis. So, sakto lang siya dun sa ratio ng buns nila. And same goes with this. Actually parang medyo manipis yung patty niya. Kumapal lang ng konti dahil dun sa gulay. Pero okay lang, at least nalalasahan mo yung flavor niya. So yeah, those are my thoughts about this flavors of Japan menu ng McDonald's. Kung gusto nyong itry yung menu nila ng flavors of Japan, I suggest na mag-order na kayo agad kasi it's just available for a limited time lang. Pero yeah, I think it's all good. Okay naman sila. Pero again, hindi siya life-changing. And when it comes to the price naman, considering it's McDonald's and kung i-compare mo sa ibang rates ng burgers nila, it's reasonable naman. Ayun. Sana nakatulong itong video na to sa inyo kung nagde-decide kayo kung itatry nyo ba yung flavors of Japan menu ng McDonald's. So, ayan yung thoughts ko. Thank you so much for watching this video. And kung meron pa kayong ibang food na gusto nyong itry ko, sa abot na makakaya ko, itatry ko. Kahit na nagpaplano na akong mag-diet very soon. Gagawin ko siguro yung mga food review sa mga cheat days ko. Ganon. May excuse pa. If you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this. And please, don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos natin. Again, thank you so much for watching this video. And I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!